Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Biro lang yun. Pero sa loob ng dibdib ko, parang nag-echo ang mga salitang iyon. Mabilis, maliit na paalala na may ibang mundo pa sa labas ng ward, kahit na tayo rito ngayon. Amoy ng kape ang pumapasok sa mukha ko habang inaayos ko ang IV line ni Lola Cora. May halong antiseptic at sabaw ng nilagang may luya sa kabilang upuan. Umiugong ang monitor, mga beep na naging rhythm ng umaga, at sa labas, tumatulo mula sa gutter ang ulan na parang nagkokondak ng sariling orkestra. Habang pinapantay ko ang oxygen, napansin ko ang maliit na sobre na nakadikit sa isang pile ng household bill sa tabi ng kama. May pangalan, may pera, at may tanggal na tanda ng pag-asa na inaasahan ko na bago pa man dumating ang bagyong ito. Tumunog ang telepono ko. Hindi ko inakala na pwedeng magbago ang isang araw dahil lang sa isang tawag. Unknown number, country code na hindi pamilyar. Nakita ko agad ang pangalan ni Mike sa listahan ng contacts, hindi ko na muna pinindot. Nag-snap lang ako ng mask sa ilong at tumingin sa bintana kung may natitirang liwanag. Pero hindi si Mike ang tumawag. Isang lalaki ang nagpakilala, mahinalon. Sa simula, akala ko employer, supplier, mga bagay na paulit-ulit ang nangyayari sa buhay ko. Alam mo na, paperwork, permit, kulang na remittance. Pero may sabit ang boses. May anak daw si Mike sa kabilang bansa. May pangalan sa remittance slip na hindi ko kilala. May larawan daw na naipadala noon na nagbanggit ng isang pangakong hindi ko alam kung kailan nasira. Hindi yung type na biglang sumabog ang drama. Hindi ganon. Parang bumitaw lang ang hangin sa dibdib ko. Nagkatinginan kali ni Mamara at Lito sa maliit nating sala habang hawak ko ang telepono. Parang nag-freeze ang tunog ng rain gutter. Tila lumamig ang kape sa microwave na iniinit ko para sa break namin. Nilagay ko ang telepono sa mesa at inisip ang mga sobre ng remittance na pinagsama-sama ko dati. Mga letra, bakas ng pagkakapuyat ni Mike, mga numero ng account, pangalan sa label, para kay family. May isa na hindi ko kilala. Hindi basta-basta lang iyon, iba iyon. Hindi ako umalpas agad sa galit, hindi ako sumigaw. Umupo lang ako sa sahig at hinawakan ang mga kamay ni Namara at Lito na nanginginig naman. Sila ang baby namin sa sarili nilang mundo, nagtatago ng homework at nagtatangis kapag may kulang sa baon. Ako ang kanilang tagatakbo tuwing gabi, tagagising sa alarm ng responsibilidad. Hindi ko sinisi agad si Mike, hindi ako nagpadala sa unang paghaakusa. Sana nga may paliwanag. Bueno, marami ring paliwanag ang umiiral at iba-iba ang kanilang kalalabasan. Pero may mas mahalagang dapat asikasuhin. Bills na dumarating sa Monday, rasyon ng gatas ng bata, enrollment fees, visa na kailangang i-renew, at ang pinaka-untouchable, ang emosyon ng dalawang bata. Kaya huminga ako, tumayo at inulat sa maliit na papel ang mga kailangang gawin. Tawag sa pastor para humingi ng payo, check ng schedule sa trabaho para sa mga susunod na linggo, inventaryo ng pantry, listahan ng mga taong pwedeng lapitan para sa pansamantalang tulong. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Pinatawa ko ang sarili ko habang nilalagay ko ang listahan sa bulsa. Kung mapapansin mo, uso sa ward na ang mga biro ay parang first aid. Hindi lunas pero nakakapawi ng tensyon. Tumawag ako sa Pastor Joe. Siya agad nagtanong ng maingay pero mahinahong mga salita. Raquel, anong nangyari? Wala akong gusto na paliguan siya sa detalye. Sinabi ko lang, may tawag, may pangalan na hindi namin kilala. Halika, pag-usapan natin, sabi niya. Napunta kami sa maliit na kwarto ng simbahan sa gitna ng subdivision. May maliit na lamesa, mga upuan na halos kalbo na ang pintura at isang aroma ng kape na parang kumokumusta. Nagdala siya ng tsa at nagupo kami na parang magkasama sa isang paglalakbay na hindi namin tinayuan. Una, breathe, sabi niya habang hawak ang mga palad ko. Ikalawa, practical steps. Ikaw ang nag-aalaga, kaya kailangan stable ang system mo. Hindi sermon, walang sermon, payong pragmatic at malumanay. Pinag-usapan namin ang cash flow, anong remittance ang dumadating buwan-buwan, magkano ang cash reserve, sino sa kapitbahay ang pwedeng pautang ng harina, kung kakayanin ng school na paliban ang bayad para sa enrollment. Nagulat ako sa ginhawa ng mga numbers kapag naibuksan na ng malinaw.
May mga bagay na hindi mo mapipigil, may problema sa puso, at may sakit na hindi kayang ipaliwanag ng calculator. Pero may mga bagay na maaari mong ayusin. Bills, feeding schedule, homework, listahan ng nagpapautang. Ito ang kaibahan ng pagiging nurse at pagiging ina. Alam mong may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, pero marami ring bagay na pwede mong planuhin. Tawag ulit, yung tawag na hindi inaasahan. Hindi si Mike. Isang kapitbahay ang nagbukas ng pinto, dala ang isang paper bag na may tinapay at itlog. Si Aling Nena, may mabilis ang mga galaw, bagamat may edad na. Raquel, may dala ako. Sandali lang, pasok ka muna. Hindi ako tumanggi. Nakaupo kami sa labas ng kubo, may halong amoy ng basi at bagong lutong pandesal. Si Aling Nena ay lagi ring may simpleng solusyon. May nakita akong lalaking nagdadala ng galon-galon ng kape sa talyer. Tila tumigil siya para tumulong sa isang kapitbahay. Huwag kang mag-alala, marami tayong kakilala. Hindi ko hinahanap ang pity, gusto ko ng practical. Gusto ko ng mga paulit-ulit na galaw na nagbibigay ng normalcy, mag-bake, mag-ayos ng mga forms, mag-text sa principal. Mabilis ang mobilization ng community, mamili ng harina, ipasok ang mga bata sa lola nila sa kabilang barangay at magpaikot ng message sa mga kapitbahay. Sa loob ng isang araw, may 2 tao nag-abot ng ayuda, isang maliit na pondo mula sa isang dating coworker at isang bag ng bigas mula sa anarangan pamilya. Hindi malaki, pero sapat na para hindi kami magutom. Sa mga sandaling iyon, natutunan kong hindi pala masamang umasa sa iba. Hindi ito kahinaan, ito ay strategy ng survival. At sa likod ng mga kilos na iyon, may dumating na tahimik na presensya, si Ruben. Una ko siyang napansin dahil sa amoy ng kape na nagmula sa isang maliit na thermos na hawak niya. Munti siya, kulay kayumanggi ang balat, may mga maliliit na piklat sa kamay na nagpapakita ng buong taong gamit ang kamay sa pagtatrabaho. Hindi siya pumapasok sa drama, hindi siya romantic hero. Siya ay parang isang luma at magandang gulong, magaan magdala, simple ang disenyo at laging may rubber grip. Narinig ko ang nasa labas, sabi niya habang nakaupo sa hagdan namin. Hindi naman ako taga-arte. Kung kailangan ninyo ng tinapay, may kilala ako na panaderia. Pero kung kailangan tulong sa regular, may pwede akong i-offer. May katotohanan siya sa mga salita. Hindi siya nagkamot ng ulo para maghanap ng magandang linya. Hindi agad naging instant ang tiwala. Hindi rin kami agad naging mag-partner. May linya sa pagitan ng pagbibigay ng tulong at pag-asa sa ibang uri ng pag-ibig. At bilang ina, matalas ang aking raiders para doon. Pero may kakaibang inescapable na practicality sa kanya. Halos araw-araw, siyang dumadaan na may daladalang kenggina, gulay, tinapay, kape. Tunutulungan niya kaming mag-ayos ng mga braso habang ako ay nagpa-practice ng IV line sa sarili ko para hindi mapanik kapag nag-crash ang patient. Mula sa kanyang mga maliit na gawa, nagsimulang kumalat ang ideya sa isip ko. Ano kung gumawa kami ng paraan para magkaroon ng stable na income? Ano kung magsimula kami ng maliit na pandesal at coffee corner? Hindi para sa romance, kundi para sa survival at para mabigyan ng structure ang mga araw namin. Hindi madali ang paggawa. Unang hakbang, maglista ng expenses at maghanap ng puhunan. Si Ruben ang unang nakipag-usap sa akin tungkol dito. Siya ang nag-alok ng maliit na halaga na naiipon na tinatambak sa isang lumang papel na tinatawag niyang pang-emergensya. Raquel, sabi niya, huwag mong isipin na fiko ito. Tawagin mo ng seed money ng panaderia. Kung kikita, babayaran mo lang. Kung hindi, mamimiss ko lang ang kape. May pagka-humor pero seryoso. Tumawa ako at umiyak sandali pagkatapos. Hindi dahil sa kindness niya, kundi dahil napagtanto kong kailangan ko ng permission para magpatuloy. Ang utang na loob ay parang laundry na kailangan ihang. May bigat pero nagpapalabas ng bagong amoy ng pasibilidad. Nag-umpisa kami sa gabi. Ako ang nagpapangalaga sa ward pero may 8-10 na oras na pahinga bago ang susunod na shift. Oras na para sa kneading. May mga araw na literal lang na 3 oras ang tulog ko pero may kakaibang enerhiya na pumupuno sa katawan kapag may ginagawa kang may purpose. Kinukuha namin ang maliit na panaderya sa kanto para mag-rent ng oven para sa gabi. Nag-borrow kami ng baking tin at ng maliit na mixing bowl mula sa kapatid ni Ruben. Sa unang gabi, nakarating kami ng ulam ng damdamin. Bumati si Mara sa akin sa pantry. "Mom, huwag mong kalimutan ang homework ko." At si Lito na makaupo sa hagdan, tila excited na may bagong proyekto. May ritual ang paggawa ng pandesal sa amin.
paghalo ng harina, asukal, isang pakurot na asin, at ang malagkit na pagtiklop ng masa na parang pagtiklop ng bagong papel para sa letter ng pag-asa. Pinipilit kong gawing therapeutic ang proseso. Habang ako ang nagmamanipula ng masa, tinuturo ko kay Mara kung paano i-measure ang harina. Ganyan lang anak, ito ang math na may lasa. Tumatawa kami habang may maliit na flower fight at doon, sa gitna ng simpleng kalikutan, nagkaroon kami ng maliit na normal na kailangan namin. Si Ruben ang nagpagpalipat-lipat ng tray sa oven at ako ang naglilinis ng counters gamit ang basang tela. Pakiramdam ko ay parang isang maliit na orkestra ng mga sari-saring tungkulin. Nagkaroon kami ng unang batch na sold out. Hindi ako makapaniwala ng simple lang. Naglagay kami ng maliit na papel na pandesal ni Lolo Ruben sa tapat ng kanto. At nagulat kami sa pila ng mga kapitbahay na tila gustong makita ng bagong ritual. Sa unang umaga na binebenta namin, nagkaroon kami ng regular. Nagbalik sila para sa pangalawang batch. May isang babae na nagdala ng kanyang anak at nagbigay ng 20 pesos bilang tip. Tumulo ang luha sa tingin ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang komunidad na naghanda ng mesa para sa amin. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Ngayon nasa labas ang salita na parang payong, hindi na biro, parang paalala na may oras na limitado kaya gawa agad. Habang lumalago ang maliit naming negosyo, hindi nawawala ang mga tensyon sa bahay. Hindi mawawala ang mga envelope na may ibang pangalan, hindi mawawala ang sinapit ng tiwala ko. Ang pagiging ina ay hindi simpleng pagtalikod. May mga gabing umuwi ako mula sa shift, pinapakinggan ang paghinga ni Mara at Lito sa dilim at iniisip kung paano ko sila ipapaliwanag sa eskwela na wala si Papa dahil nagtrabaho siya abroad. Ang guilt ay malakas. Minsan gusto kong umiyak sa ilalim ng komot habang nagmumura sa sarili. Bakit hindi mo napansin? Bakit hindi mo naiba ang mga ganitong bagay? Pero hindi ito isang linear na akto ng pagsisisi. May mga araw na tinatawag ko si Mike at nag-aayos ng logistics, kung paano magre-release ng remittance, sino ang mag-aasikaso sa visa, pakiusap lang, makipag-usap tayo ng maayos. At may mga araw na hindi ko sinasagot ang kanyang tawag dahil kailangan kong mag-concentrate sa oven at sa mga customers na may ngiti at nangangailangan ng mainit na pandesal. Ang pagkakaroon ng negosyo ay nagbigay ng more than financial cushion. Nagbigay ito ng new rhythm. May umaga na may beep ng microwave, tapos beep ng monitor sa kwarto ng kapitbahay, sa gabi may beat ng oven na parang heart ng bahay. Lumilitaw ang mga maliit na ritual. Si Ruben na nagluluto lang kape para sa akin kahit 30 minutos bago magsimula ang shift ko, para lang may dalang init sa araw. Si Mara na nagpupunas ng crumbs sa table at sinasabi, "Mom, okay lang yan," na parang chant na inuulit ng malakas para sa kapwa namin. May times na napapanood ko si Lito na binibilang ang mga pandesal, 1, 2, 3 at may bagong sayang pumapailan lang sa kaniyang mata. Ngunit may kakaibang pagbabago sa paraan ng paghinga ni Ruben. Hindi ko ito sinuwerteng mapansin sa una. Isang gabi, habang nagbibilang kami ng kita at naghahati ng mga gastos, napansin kong humihina ang kanyang boses sa pag-iyak ng tawa namin. Uhaw ako, ang sabi niya na may halong pangungumpisal. Tumingin ako, nakita ko ang kanyang dibdib na mas mabilis umangat at bumagsak kesa dati. Binigyan ko siya ng tubig, inudyok na umupo at inalam ang kanyang kasaysayan ng pagtatrabaho. Maraming taon sa masonry, hilig sa kape, pero hindi na raw siya nagkaroon ng malalang sakit. Tinanong ko lang, kailan nagsimula? Saglit lang siyang tumingin sa bintana, parang nagbibilang ng ulap at nagsabi, "Never been this tired." May kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako doktor sa kanyang buhay. Ako ay isang nurse at alam ko ang hangganan ng ginagawa ko. May mga bagay na nangangailangan ng scans, clinical na diagnosis at mga desisyon na mas malalalim pa kesa sa pananaw ng katabi mo sa kanto. Ngunit bilang caregiver at kasama niya araw-araw, nararamdaman ko ang responsibilidad. Nag-offer ako ng simpleng check, peak flow, cough, fever. Sabi niya, walang malaking lagnat pero may alon ng pag-ubo na hindi nawawala.
Baka stress lang, sabi ni Mara na literal na sumagot mula sa likod ng counter na may taong halos makadila-dila sa flags ng kata ng anak. Pero hindi ako nagtitikom sa mga palagay para lang matuwa. May gabing umuulan ng malakas at ang tunog ng gutter ay parang tambol sa pubong. Nasa mesa kami, may binubuo pang listahan ng supplies at habang sinusulat ko ang mga pangalan ng suppliers, nariyan ang isang maliit na panginginig sa mga kamay ni Ruben. Hindi niya pinapakita ito sa iba. May pride siya. Ngunit sa mga sandaling iyon, nakita ko ang isang tao na mababa ang tolerance sa pagod. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Napatawa ako, hindi sanay sa tensyon. Siya ay tumawa rin at sa tawa na iyon may bigat na napakipot na hindi niya sinabing aloud. Hindi ko pa alam kung anong klaseng larangan ang iniimbento sa likod ng paghinga niya. Kaya nagdesisyon kami, magpa-check. Hindi para magpanik pero para magplano. Kung may posibleng bagay, mas mabuti nang malaman ngayon kesa manghihinayang sa hindi ginawa. Ipinadala ko siya sa isang klinik na kilala namin. Simple lang, may maigsing queue at ang nurse receptionist ay may kilig na nakangiti. Nagpasputom test kami, nagpa-x-ray ng dibdib. Mga salita na mahalaga at may bigat, ngunit hindi naman ako magbibigay ng mga interpretasyon dito. Ang pinakaimportante, may proseso. At para sa akin, proseso ang nagpapatahimik sa pag-aalala. Habang hinihintay namin ang resulta, parang bumalik ang normal rhythm ng buhay. May nag-order ng coffee, may nagpautang ng konting asukal, at ang mga bata ay naglalaro ng taguan sa likod ng counter. Pero may bagong layer ng pagkabalisa sa akin. Naaalala ko ang mga envelope na may ibang pangalan at naaalala ko ang tawag na hindi inaasahan. Tila dumugi ang bigat, ang problema sa pamilya ng asawa at ang posibilidad na may malubhang sakit ang taong nagbigay sa amin ng bagong simula. Paano ko ibabalanse ang pagiging nurse ko, ang pagiging ina ko at ang pagiging kasama ko sa negosyo? Ano ang aking priority kapag nagka-crisis lahat ng sabay? Hindi ko sasagutin agad ang mga tanong na iyon. Hindi ako susunod sa panik. Lumalakad kami ng tahimik sa gabi, may lamig ang hangin at ang bintana ay may bahid ng ulan. Si Ruben ay nangiti ng kaunti at humahawak sa kamay ko. Hindi sa parang may gustong mag-claim, kundi sa isang paraan na nagpapakilala. Narito ako. Minsan sapat na iyon. Minsan, ang simpleng presensya ng isang tao, ang isang bag habang nagbabiyahe ka sa maputik na daan. At sa sandaling iyon, umikot muli sa isip ko ang isang linya na parang kanta. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Ngunit ngayon, hindi na ito biro lang. Ito ay pangako na hindi namin pababayaan ang responsibilidad na dumating sa amin. Kaya nagsimula kaming maglista ng iba pang practical measures. Emergency fund, kahit maliit, schedule ng shifts para sa coffee corner para hindi mapuwersa ang trabaho sa ward, at isang maliit na logbook kung sino ang mag-handle ng mga invoices. Simpleng mga bagay, pero parang ilaw sa madilim na daan. May gabi rin na umiiyak ako sa ilalim ng kumot. May mga sandaling umuuwi ako at hindi ko na matiis ang bigat ng mundo sa dibdib ko. Hindi ako ganon perpetko. May guilt ako. May mga sandaling iniisip ko kung bakit ako nagtitiis sa ganitong klase ng sitwasyon. Ngunit kinabukasan, may mga taong bumabalik sa amin para bumili ng pandesal, may mga kapitbahay na nagdadala ng itlog, at may 2 bata na nagtatakda ng bagong mundo na kailangan kong itaguyod. Sa gitna ng lahat ng ito, may maliit na pag-asa na hindi kita-kita sa unang tingin. Ang idea na ang ating mga pagkakakulangan ay pwedeng gawing bagong plano. Ang pagkakawatak-watak ay pwedeng gawing pagkakatiponan. Doon nagtatapos ang isang yugto ng pagbabago. Ang tawag, ang galaw ng komunidad, ang pagkaka-encounter kay Ruben, at ang unang maliit na tagumpay ng pandesal. Nasa unahan pa ang marami, diagnosis, decision-making, at ang mas malalim na pahina ng aming buhay na hindi pa nasusulat. Ngunit may naitatag na estruktura, mga listahan, mga tao, at isang maliit na negosyo na nagiging bahagi ng aming identity. Habang papalapit ang umaga at humuhupa ang ulan, may tunog na dumadaloy mula sa oven. Ang huling beep bago ibentas ang panaderiya. Ipinunla namin ang maliit na lifeline na iyon sa gitna ng unos. Ngunit may pagka-soft pa rin sa hangin.
Isang umaga, habang binibilang namin ang patak ng kita, napansin ko muli ang isang malalim na pag-ubo ni Ruben. Hindi ito parang dati lang. May isang sangkap ng hangin na pumapasok na parang hindi sapat ang oras para huminga ng mabuti. Tumigil kami sa pagbilang, nagkatinginan kami at parang may saliw ng hindi nasabi. Dapat ba kaming mag-alala? May mga pagkakataon na mas mabigat ang mga bagay kapag hindi mo inaakala. At sa puntong iyon, alam ko na ang susunod na hakbang namin ay hindi na lamang tungkol sa panadariya. Ito ay tungkol sa kalusugan ng taong naging sandigan namin sa gitna ng bagyo. May isang umaga na dahan-dahang dumungaw ang resulta. Hindi dramatiko ang pagdating nito. Isang paper slip lang na may linyang malamig. May tumor sa baga. Hindi ako nangingig sa labas, hindi ako sumigaw. Napakalumanay lang ng pag-ikot ng mundo habang hawak ko ang papel na iyon. Parang hawak ang maliit na tiket ng isang tren na hindi pa namin alam kung saan lulugar. Tumunog ang oven sa likod. May mga trays na papalabas agad. May pila na nagaantay sa kanto. Ang buhay, kung minsan, ay umaayon sa ganitong sabayang tempo. May problema sa buhay pero may kailangang hibenta. Mabilis ang mga tawag at forms, appointments, follow-ups, schedule ng klinik. Nagkausap kami ng doktor ng maikli at malinaw. May kailangan kaming iproseso, may planong treatment na kailangang i-discuss, at may mga possibility na dapat nating paghandaan. Hindi ako nagbigay ng mga diagnosis sa inyo, hindi rin ako gagawa ng mga medical na pangako. Pero bilang nurse, nakita ko agad ang mga practical na issues. Schedule ni Ruben para sa chemo sessions ay aagawin ng ilan sa mga prime hours ng pandesal. May effects ang treatment na magpapabagal sa kanya. Kailangan namin ng plano para sa pagkain at gamot at higit sa lahat, kailangan namin ng support para sa emosyon ng buong pamilya. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Hindi biro ngayon, tahimik, may bigat. Ngunit ang mga salita ay nananatiling isang maliit na paalala para mag-move. Mag-book ng appointment, mag-adjust ng oras, mag-send ng message sa kapitbahay para mag-cover ng coffee corner sa mga araw ng chemo. Mag-text ako kay Pastor Joe at sinabi ko lang, may resulta na, pwede ba kaming dumaan? Oo, sagot niya, paparating ako, dadalhan kita ng tsaa. Maliit na mga aksyon pero buhay ang nagpapatotoo. Ang ritual ng pag-aalaga ay hindi laging nasa malalaking salita. Minsan, nasa paghatid ng mainit na inumin, sa pag-aayos ng logbook, sa pagkuha ng 2 oras para magpahinga. Dumating si Ruben sa klinik na may dala niyang maliit na bag. Nakita ko sa mata niya ang pagtatangka na maging matatag. Hindi para sa akin lang, kundi para sa mga pumipila sa labas na umaasa sa aming pandesal. Tumakbo akong papalapit nang makita ko siyang huminga ng mas mabigat kaysa sa dati. Nakaupo kami sa silid na may simpreng sofa at nag-usap ng mahimahon ang doktor. Nilinaw ang options, treatment plan, follow-up, mga side effects na pwedeng asahan. Huminga kami ng malalim at sinimulan ang paghati-hati ng responsibilidad. May gabing pag-uwian namin na nagkaroon ng biglaang katahimikan. Walang microwave beep, wala ring oven humuhuni, ang lungsod parang nakipag-pause. Umupo kami sa lupa ng aming kwerto ng panadereya at nag-usap ng malalim. Ano ba ang prioridad natin? Tanong ni Ruben. Tumugon ako sa akin na tinig na medyo nanginginig ngunit malinaw. Kalusugan mo, mga bata at ang maliit na negosyo sa ganitong order. Hindi iyong laging romantikong linya, praktikal lang. Nagplano kami sino ang mag-handle ng mga orders kapag may chemo, sino ang mag-aasikaso ng araw-araw na supplies, kailan kami magpapahinga. Sa unang chemo session, kasama ko siya. Hindi dahil ako ang doktor, kundi dahil ako ang may hawak ng proseso ng buhay nila araw-araw. Inayos namin ang schedule para hindi masyadong magkalapit ang chemo at ang pinakamabigat na parte ng aking shift. Nagdala ako ng maliit na thermos na may kape at isang panyo. Umiikot ang mga makina sa ward, mga beep, maliit na ilaw at ang mabagal na pag-ikot ng ceiling fan. Si Ruben ay nakahiga, may sakit na maliit na tunog kapag umuubo. Hindi ko pinigil ang mga luha, pumipikit lang ako at iniisip ang mga trace ng pandesal na hindi matatalikuran ng buhay. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Napatawa ko pabulongs at ngumiti siya ng may lakas. Tawa na parang maliit na baton, nagpapalitan ng normalcy sa loob ng kakaibang lugar. Hindi naging madali ang treatment.
May mga araw na siya ay masyadong pagod at hindi tumutulong sa pagpainit ng kape. May mga gabi na nagpapahinga lang kami sa labas ng bahay ng kapitbahay dahil ayaw naming magpahinga sa loob. May mga araw na si Mara ang nagbabantay sa mga trays at si Lito ay naglilista ng mga delivery. Ako bilang nurse, sinusubukan kong ilagay ang aking profesionalismo sa harap ng pasyente at ang aking pagiging kasama sa oras ng personal na krisis. May mga limits na sinusunod ko. Hindi ako nagbibigay ng medical na payo na lampas sa aking kompetensya, pero ako ay nag-oorganisa ng mga logistics, refill ng gamot, reminder ng appointment, pagseset ng transport. Marami sa mga bagay na ito ay hindi romantiko. Ito ay gawaing paulit-ulit na bumubuo ng habit at seguridad. Doon lumitaw ang mga tensyon, maliit, paulit-ulit at minsan hindi natin sinasadya. May pagkakataon na tumatawag si Mike mula sa ibang bansa. Umiikot ang emosyon natin, galit, nagtatanong, nakikipagkasundo sa mga logistics. Sinubukan namin ni Mike na mag-usap ng mahinahon tungkol sa remittance, sabay-sabay na pag-aayos ng mga dokumento at kung papaano mag-handle ng legal na bagay. Hindi ko siya ginawang villain, siya ay isang tao na may komplikadong dahilan para magkamali. May mga sandaling naiinis ako dahil sa kanyang mga pagkukulang at may mga sandaling kailangan namin ng pera na pinadala niya para sa gamot ni Ruben. Iyon ang moral complexity ng buhay. Hindi sapat na mag-declare ng isang tao bilang salarin para sa lahat ng sakit. May mga responsibilidad siya na hindi pa rin basta nawawala. May mga bagay na kinakaharap din namin ng magkakaiba. May isang gabay na napuno ng tensyon. Pag-uwi ko mula sa shift, nadinig ko ang sigaw. Hindi man malakas, ang tono ay may panunokso at pagod. Nagkatinginan kami ng mga kapitbahay at nakita ko si Mike sa telepono. May tinatawag na isang numero na hindi namin inaasahan. Hindi ako nagpakita ng galit. Tinanong ko na lang, may kailangan ba? Napuno ng katahimikan ang kwarto at nag-usap kami ng mahinaon. Humingi siya ng paumanhin para sa hindi pagkakaintindihan sa nakaraan. Nagpa-schedule na rin siya ng flight para dumating kapag may pagkakataon. Nagbigay kami ng instructions para sa mga remittances at sa account handling. Hindi kami nabuhay sa fantasy na ito ay madaling solusyon. Alam naming ang trust ay hindi nabubuo sa isang pag-uwi lang. Ngunit may maliit na pag-unawa na lumitaw na mas mahalaga ang koordinasyon sa mga bata at sa kalusugan kesa sa paglomot ng nakaraan. Ang chemo ay may mga epekto. Pagod, pagkawala ng gana sa pagkain, mga gabi na hindi makatulog dahil sa paniniit ng dibdib, at mga araw na tila mabagal ang oras. May mga araw na hindi na makausad ang baking dahil kailangan mong maglakad ng paunti-unti ang katawan sa recovery. Nakita ko siyang magbuhat ng maliit na sako ng harina at kailangan kong huminga ng malalim. Sa gitna ng ganitong mga araw, napakahalaga ng maliit na gestures, isang malambat na blanket, isang maikling pag-upo sa liwasan, ang pakikipaglaro ni Lito ng simple na card games. Ang dignidad ni Ruben ay nanatili. Hindi niya hinayaan ang sarili na maging isang bagay na kailangan ng pity. Hinihingi niya ang respeto at kaunti pang privacy kapag kailangan. May gabi na muntik na siyang magpatalo. Sa bahay, nagkaroon siya ng malakas na pag-ubo at naputol ang paghinga para sa ilang sandali. Tumingin ako sa kanya at bigla akong naging malinaw. Ang bawat plano ay kailangan ng backup. Nagsimula kami ng mga contingency plans. Sino ang tatawag kapag nagkagipon? Saan kami pwedeng mag-utang ng emergency? Paano namin ipapaliwanag sa mga bata ang biglaang pagbabago? Nagsulat kami ng isang maliit na listahan, kontak ng doktor, numero ng kapitbahay, pangalan ng taong mag-aalaga sa negosyo at kung sino ang magbibigay ng pagkain. Simpleng logbook lang pero naging lifeline ito. Hindi nawawala ang mga magagandang sandali. May pagkakataon nagbuhos ng ulan at nagkulay ng ginto ang liwanag sa bintana. Nagkain kami ng simple, tinolang manok na may luya at nagkwentuhan ng walang masyadong kahulugan kung ano ang mangyayari bukas. Si Ruben ay nagkwento ng mga maliliit na anecdotes mula sa kabataan niya at kami ay tumawa. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Sabi niya na may konting biro. Tara! Napatawa kami at naalala kung gaano kalakas ang simpleng linya na iyon. Sinelebrate niya ang joke na iyon kahit na may mga takot sa paligid. Iyon ang humanizing beat na nagbibigay ng liwanag sa malungkot na momentum.
Sa gitna ng proseso, nagsimula akong mag-isip. Paano namin mas mapapalakas ang suporta ng community? Paano nakatulong ang coffee corner sa mga araw na iyon? Nagsimula kaming mag-organisa ng maliit na schedule ng volunteers. Isang kapitbahay ang maghahanda ng dough sa Lunes at Miyerkules. Isang kaibigan ang magdadrive sa amin papuntang klinik sa Huwebes at si Aling Nena ang mag-aalaga ng mga bata sa oras ng chemo. Hindi kami nagtanong ng sobra, hindi namin pinipilit ang mga tao. Nagbigay lang kami ng oportunidad na makatulong. Madalas, ang mga tao ay gustong tumulong. Nangangailangan lang sila ng isang malinaw na gawain. Isang nakakataba ng puso na pangyayari, isang Saturday morning may dumating na isang grupo ng mga kabataan mula sa simbahan at nag-volunteer ng ilang oras. Tinulungan nila kaming mag-bake at nag-organisa ng maliit na mini bake sale. Hindi lang pera ang naipon, may dala nilang mga kwento at tulong na nagparami ng inspirasyon. Nagulat ako nang makita si Mara na marunong nang mag-bake at nag-propose na gumawa ng bagong flavor ng pandesal. "Mom, gawin natin cheesy pandesal," sabi niya. Simpleng ideya, malaking puso. Tumawa kami at nagtrabaho ng sabay-sabay sa mesa. Habang tumatagal, may mga araw na nagiging mahirap ang pagkakasunod-sunod ng gawain, mga shift sa ospital, market runs, at chemo sessions na umaabot ng kalahating araw. Ako ay nakaranas ng chronic sleep deprivation. May gabi na hindi ko na ma-relax kahit ilang minuto. Natutunan kong mag-set ng boundaries. Humingi ako ng Pastor Joe at nagtagda ng ilang oras na ako time, kahit 30 minuto lang ng tahimik na pag-upo sa labas para huminga o mag-journal. Small self-care rituals, mainit na shower, paglalagay ng light moisturizer, pag-inom ng malamig na juice, naging napakahalaga. Hindi ito selfishness. Ito ay survival. Sa isang puntong mahirap, napagtanto ko na kailangan namin formalize ang suporta. Nag-organisa kami ng maliit na caregiver group sa aming barangay. Isang lingguhang meeting na may maikling breathing exercises, sharing time, at practical workshops. Paano mag-manage ng meds, paano mag-budget ng maliit na kita, at paano mag-set ng boundaries sa family members para maiwasan ang burnout. Maraming dumating, mga kapitbahay, ilang kaibigan mula sa clinic, at isang nurse volunteer na nagbigay ng simple at mataas level na guidance. Hindi clinical instruction, ngulit mga pointers. Kung kailan mag-follow up sa doktor, paano mag-prepare ng pagkain na madaling kainin ng may chemotherapy, at paano mag-monitor ng mood swings. Ang pinaka-importanteng bahagi ng group na iyon ay hindi ang medical information, kundi ang simpleng katotohanan na hindi ka nag-isa. Dumaan ang mga buwan at dumami ang mga pagkakataon na tila may maliit na pagkakataon. Clinic visits na na-cancel dahil sa weather, delay sa remittance, at ilang araw na halos walang kita ang coffee corner. Ngunit may mga tagumpay din. Isang araw na puno ang pila ng aming pandesal at may mga regular na bumalik na nagsasabing, "Ang comfort ng pandesal ninyo nakakapanatag." May mga tao ring nag-donate ng tela na ginamit namin bilang packaging at may isang grupo ng mothers na nagpasyang magpalit-palihim ng schedule para tumulong sa delivery. Sa gitna ng mga ito, pumasok ang malungkot na twist na hindi namin nakikita. Dumami ang mga diagnosis complications. Hindi ako bibigyang detalye ng mga clinical readings, ngunit may unti-unting pagbaba ng lakas ni Ruben. Mga araw na hindi siya makakabangon ng walang tulong, mga gabi na hindi na niya makumpleto ang salitang gusto niyang sabihin, at ang biglaang pagkakaroon ng malalim na pagod na hindi na nawawala. Nag-usap kami ng mahaba, nagdesisyon tungkol sa mga priorities at inayo ang lahat ng possible na arrangements, hospice options sa bahay, comfort measures at pag-generate ng advanced directives na simple at maayos. Hindi namin ginawang drama ang bagay na ito. Pinili namin ang dignified approach, mga pasyang nagmula sa pag-ibig at paggalang. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng ulan at nakita ko siya na nakahigang nakatulog, may kamay na nakahawak sa akin. Nagising siya at ngumiti, hindi malakas, kundi parang pagpapakita ng pagpasalamat. "Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor," bulong niya at tumawa ng mahihinaon. Ang tawa niya sa sandaling iyon ay parang blessing, isang paraan ng pagsasabing, "Nakita ko ang ganda sa gitna ng kaguluhan." Napangiti ako at hinawakan ang kanyang kamay ng mas mahigpit.
Ang huling araw ni Ruben ay simple at puno ng presensya. Nasa paligid namin sina Mara at Lito, si Pastor Joe na may dala ng maikling panalangin at ilang kapitbahay na tahimik na pumipila para magtaalam. Hindi ito isang eksenang puno ng melodrama. Ito ay isang piling ritual na puno ng respeto at pagmamahal. Nag-share ang mga kapitbahay ng kwento, kung paano siya tumulong noong bagyo, kung paano siya nagbigay ng kaunting puhunan para sa coffee corner namin, at kung paano siya laging may dalang kape para sa mga taong kailangan init. Hindi ko ikukwento ang mga intimate na detalye na magpapahiya sa kanya. Irespeto ko ang dignidad ng kanyang pangalan. Sa huling sandali, may ngiti siya at napapaikli ang paghinga. Tumigil siyang huminga na parang natutulog matapos ang mahabang paglalakbay. Hawak ang kamay namin, nagpaalam siya ng tahimik. Napuno ng lungkot ang amin, hindi nagkulang ang pag-iyak at mga halahak na tumago sa gitna ng alaala. May simple at dignified na ritual, pagligo, pagbabalot, at isang maliit na seremonyang pinungunahan ni Pastor Joe na may maikling panalangin na puno ng comfort, hindi sermon. Panginoon, samahan mo silang nagdadalamhati. Bigyan mo sila ng lakas at praktikal na mga hakbang para magpatuloy, at isang simpleng tipak ng pag-aalala mula sa amin na nagsasabi ng pasasalamat. Hindi namin ginawa ang funeral na magarbong tagpo. Pinili namin ang simpleng pagkita-kita ng komunidad. May mga nagbigay ng pagkain, may nagdala ng pandesal para sa pamamanikan, at may nag-iwan ng maliliit na sulat para sa mga bata. Pinili naming gawing para sa kanya ang coffee corner bilang parte ng legacy niya. Pandesal ni Lolo Ruben ay hindi na lang pangalan, naging simbolo ito ng pag-asa. Pagkatapos ng libing, bumalik ang lahat sa maliit na routine na dati naming ginawa. Ang coffee corner ay patuloy na binabantayan. Ang group ng caregivers ay nagpatuloy, ako ay bumalik sa shifts ko sa ospital at nagpatuloy na mag-organisa ng mga meeting para sa support group. Hindi na siya pisikal na kasama, pero ang presensya ni Ruben ay ramdam pa rin. Sa amoy ng kape, sa small jar ng savings na iniwan niya, at sa mga taong tumulong sa pag-ikot ng negosyo. Nag-post kami ng maliit na corner in his honor. Isang plaque na nagsasabing, sa alaala ni Lolo Ruben, salamat sa init ng kape at tinapay. At isang maliit na framed photo ng kanya habang may hawak na tray. Nagbago ang coffee corner, naging community hub ng caretaker group. Dito kami nagkikita-kita tuwing linggo para mag-share ng practical tips at para maghanda ng pagkain na madaling kainin ng mga may treatment side effects. Ginawing maliit na training center ang isang sulok. May short sessions tungkol sa budgeting, emergency funds at paano mag-schedule ng shifts para hindi ma-burn out. Minsan, nagkaroon kami ng guest speaker, isang social worker na nagbigay ng ideas kung paano mag-apply sa small grants para sa negosyo. Hindi ito naging overnight success. Dahan-dahan, unti-unti, naging self-sustaining. Ang mga bata, Mara at Lito, ay unti-unting nag-adapt. Ang pag-ibig ni Ruben ay iniingat nila sa kanilang mga kwento at sa maliit na rituals. Bawat umaga, binibilang ni Lito ang mga pandesal at kinakalma ang sarili sa bilang. Si Mara naman ay natuto ng mga simpleng recipes na naiwan. May mga counseling sessions din kami na in-set up ng Pastor Joe at ng isang volunteer counselor mula sa barangay. Hindi tayo naglamak ng professional therapy sa bawat hakbang, pero may mga taong handang makinig at mag-guide sa emosyonal na pagsasaayos. Tumulong ang community sa pag-ayos ng finances. May maliit na fundraising na ginanap sa plaza at may nag-ambag ng ilang daang piso. Hindi malaki, ngunit simbolo ito ng suporta. Sa tulong ng proceeds, nakabili kami ng bagong baking sheet at nakarent ng mas maayos na oven na gumaan ang trabaho. Mula sa maliit na seed money na ibinigay ni Ruben, lumago ang negosyo ng may pagkakalinga at disiplina. Ngulit higit pa rito, ang coffee corner ay naging space kung saan ang mga caregivers ay maaaring umupo at magpahinga ng ilang minuto. Minsan, may mga taong magtatanong, paano mo na-handle ang guilt? Hindi ito isang tanong na may simpleng sagot. May mga gabing umiiyak ako sa ilalim ng kumot at may mga gabing napapagod din ako sa trabaho. Naging mahalaga ang pagkilala sa guilt, hindi ko ito itinago. Pinag-usapan ko ito sa pastor, sa ilang kaibigan at sa group namin.
Ang forgiveness process ay hindi linear. May pag-iyak, may pag-unawa, at may mga konkretong aksyon, paggawa ng listahan ng priorities, pag-aayos ng shared accounts, at pag-set ng boundaries para sa mga taong nagdulot ng sakit. Hindi ko tinawag na pagpapatawad agad, ito ay proseso. Mahalagang practical takeaways na natutunan namin at naibabahagi ko ngayon sa inyo bilang bahagi ng aming testimony. Una, emergency fund kahit maliit. Maglaan ng kahit 500, 1,000 pesos na buffer, ilagay sa hiwalay na lalagyan at gawin itong routine contribution kahit maliit. Pangalawa, clear budgeting. Alamin ang monthly fixed expenses, variable costs, pagkain, kuryente, at itakda ang kung ano ang priority sa month-to-month. Pangatlo, schedule planning. Gumawa ng rota para sa negosyo at caregiving para iwasan ang overlap. Pang-apat, community mapping. Alamin kung sino ang pwedeng tumulong sa iba't ibang roles, transport, childcare, supply runs. Panglima, self-care routines, maliit na rituals na mapapabalik ang lakas. At pang-anim, paggawa ng simple contingency logbook, doctors, contacts, insurance kung meron, at steps kapag may emergency. Hindi ito magic formula, ito ang mga concrete na hakbang na nakatulong sa amin para magpatuloy. Nagpatuloy din ang caregiver group at naging maliit na advocacy ang Coffee Corner. Nag-organize kami ng monthly mini-workshops, isang session tungkol sa basic budgeting, isa tungkol sa time management habang nagtatrabaho sa shifts, at isa naman tungkol sa emotional check-ins. Ito ay hindi lecture, ito ay sharing session na may kasamang pagkakataon na mag-practice ng breathing exercises at practical task shifting. Maraming nagsabi na ang pinaka-helpful ay ang simpleng pagkakaroon ng katawang makausap kapag napapagod, yung mga kapitbahay na pwedeng tawagan kapag kailangan mo ng break. May mga panahong bumabalik ang memorya ni Ruben sa mga maliliit na bagay, ang signature niyang paghahanda ng kape, ang tamang lakad sa pagdala ng tray, ang maliit na note na iniwan niya sa isang envelope para sa Harina Reserve. Inilagay namin ang mga ito sa isang maliit na kahon na ipinakita namin sa corner ng coffee shop. Kahit wala siya, ramdam pa rin ang presence niya sa detalye. Isang araw dumating si Mike sa amin. Hindi siya bumalik para idamay ang kanyang sarili sa pagbibigay ng solusyon. Dumating siya na may bitbit na papel at mga dokumento at may maliit na palad ng paghingi ng pasensya. Nag-usap kami ng mahinahon. Tinanggap namin ang tulong niya sa practical na paraan, pag-aayos ng remittance schedules, pag-update ng beneficiary claims kung meron, at pag-set ng communication protocols para hindi magulo ang logistics para sa mga bata. Isang araw, dumating si Mike sa amin. Hindi siya bumalik para idamay ang kanyang sarili sa pagbibigay ng solusyon. Dumating siya na may bitbit na papel at mga dokumento at may maliit na palad ng paghingi ng pasensya. Nag-usap kami ng mahinahon. Tinanggap namin ang tulong niya sa practical na paraan, pag-aayos ng remittance schedules, pag-update ng beneficiary claims kung meron, at pag-set ng communication protocols para hindi magulo ang logistics para sa mga bata. Pinili namin ang pragmatikong route. Ang problema sa nakaraan ay hindi biglang mabubura, ngunit may mga paraan para hindi na maulit ang parehong gaps sa koordinasyon. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng limitadong pag-asa sa kanyang pagbabago, hindi ito overnight. Ngunit ang pangangailangan ng pamilya at ng kalusugan ni Ruben noong buhay pa siya ay umuuna sa lahat. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makakita ako ng bagong kahulugan sa, "Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor." Ang linya na dating hamon ng biro sa unahang araw ay nag-evolve. Ngayon ito ay paalala, huminga, mag-prioritize at kumilos. Hindi na ito simpleng pagpapatawa. Naging isang mantra na nag-udyok sa amin na huwag pabayaan ng responsibilidad at maghanda para sa anumang darating. Sa mga araw na parang hindi umaangat ang sitwasyon, inaalala ko ang maliliit na steps na ginawa namin, organized logbook, community support, at ang pagkakaroon ng small business as structure. Minsan may mga viewers o kapitbahay na nagtatanong kung paano ang grieving process pagkatapos ng pagkawala. Ang pagdadalamhati ay hindi isang line item na matatapos mo at maayos. Ito ay isang patuloy na proseso na may cycles. May mga araw na bigla kang maiyak sa amoy ng kape, may mga sandaling natatawa ka sa kwento ng partner, at may mga gabi na nangangailangan ka ng katahimikan.
Pinapayo ko sa sinumang nasa ganitong sitwasyon, huwag ikahiya ang paghingi ng tulong, tumuklas ng community resources, maging open sa simpleng therapy at support groups, at higit sa lahat, huwag kalimutan ang practical. Ayusin ang mga papeles, gamitin ang mga naiwang assets bilang foundation ng bagong simula, at ituro sa mga bata kung paano mag-alala ng maayos at magpaalala ng kanilang mama o papa. Ang Coffee Corner ay patuloy na lumago. Hindi ito naging malaking negosyo na franchise overnight. Nagkakaroon kami ng steady clientele na bumabalik para sa comfort food at para sa community space. Naging lugar ito kung saan ang mga caregivers ay maaaring magbigay ng shift sa isa't isa, magpalitan ng oras para makapagpahinga at magpunta sa clinic. Naging maliit na ekonomiya na tumulong sa amin para makabangon. Ang legacy ni Ruben ay hindi nasukat lamang sa pera. Nasukat ito sa pagkakaroon ng structure at sa mga taong natulungan nitong magtulungan. May proyekto kaming sinimulan sa memorya niya, isang small scholarship fund para sa school supplies ni Lito at Mara at isang program ng mentorship para sa mga kabataan gustong matuto ng baking. Hindi ito malaki pero may pag-asa. Ito rin ang paraan namin para ipagpatuloy ang generosity na ipinakita ni Ruben, ang pagbibigay ng maliit na opportunity sa mga taong nangangailangan. Ang Coffee Corner ay patuloy na lumago. Hindi ito naging malaking negosyo na franchise overnight. Nagkaroon kami ng steady clientele na bumabalik para sa comfort food at para sa community space. Naging lugar ito kung saan ang mga caregivers ay maaaring magbigay ng shift sa isa't isa, magpalitan ng oras para makapagpahinga at magpunta sa clinic. Naging maliit na ekonomiya na tumulong sa amin para makabangon. Ang legacy ni Ruben ay hindi nasukat lamang sa pera. Nasukat ito sa pagkakaroon ng structure at sa mga taong natulungan nitong magtulungan. May proyekto kaming sinimulan sa memorya niya, isang small scholarship fund para sa school supplies ni Lito at Mara at isang program ng mentorship para sa mga kabataang gustong matuto ng baking. Hindi ito malaki pero may pag-asa. Ito rin ang paraan namin para ipagpatuloy ang generosity na ipinakita ni Ruben, ang pagbibigay ng maliit na opportunity sa mga taong nangangailangan. Bago matapos ang kwento, may ilang bagay akong gustong iwan sa inyo. Mga practical reminders na hindi sermon, kundi aktwal na natutunan sa gitna ng krisis. Unang-una, gumawa ng maliit na emergency fund at iset ang regular contributions kahit maliit. Pangalawa, gumawa ng malinaw na budget at i-prioritize ang healthcare at basic needs. Pangatlo, maglista ng iyong community map. Sino ang pwedeng tumulong sa transport, sa childcare at sa supply runs. Pang-apat, mag-set ng schedule na nagbabalanse ng trabaho at caregiving para maiwasan ang burnout. Pang-lima, tumuklas ng support groups at huwag matakot humingi ng emosyonal na suporta. Pang-anim, kung may maliit na negosyo, gawing flexible ang operations, may rota at backups. At pang-pito, dokumentuhin ang mga importanteng contacts at advance directives para may plan kapag may emergency. Hindi ito garantiya ng pag-alis sa sakit, ngunit nagbibigay ito ng mas malaking sense ng kontrol sa buhay na medyo magulo. Marahil ang pinaka-importanting aral na natutunan ko ay ito, ang dignidad sa pag-aalaga. Hindi natin kailangan gawing sentro ang drama, kundi ang mga maliliit na gawaing nagpapakita ng paggalang, warmth at companionship sa taong nasa proseso ng paglalakbay. Ang pagkamatay ay hindi dapat gawing karikatura. Dapat itong maging isang ritual ng pagrespeto, ng pag-aalala at ng practical na pagsasaayos ng susunod na hakbang. Para sa naiwan, iyan ang ginawa namin. Simple, mahinahon at puno ng suporta mula sa komunidad. Sandali, baka mahuli tayo ng Chief Doctor. Sa pagtatapos ng araw, ang linyang iyon ay hindi na magtatak sa amin ng takot. Ito ay paalala na mag-move, maghinga at gumawa ng mga hakbang. Kung may isa kayong take-away mula sa kwento namin, magplano ng maaga, humingi ng tulong ng hindi nahihiya at gawing bahagi ng komunidad ang inyong resilience. Kung naantig kayo sa aming kwento o may gustong ibahagi mula sa inyong karanasan, pakiiwan ang inyong comment sa ibaba. Tingnan din ang description para sa link ng caregiver group na aming binuo at para sa listahan ng resources na nakatulong sa amin. Hindi ito reklamong pangako, kundi isang paanyaya para mag-ugnayan at magtulungan. Bago matapos, may maliit akong eksena na inuulit ko sa isip ko. Isang umaga, bago pa man magising ang araw, humawak si Ruben ng maliit na tasa ng kape at napangiti.
Sandali, baka mahuli tayo ng Chief Doctor, bulong niya, at tumawa kami ng mahinahon. Iyon ang huling biro niya na naging tulay sa amin ng katahimikan at lakas. Ngayon, sa bagong kahulugan, kapag maririnig ninyo ang maliit na beep ng oven o ang amoy ng bagong tinaunang pandesal, naway maalala ninyo na kahit sa gitna ng unos, may pwedeng itanim ng maliit na buhay, mga plano, mga listahan, mga tao na handang tumulong, at sa huli, ang isang maliit na coffee corner ay pwedeng maging tahanan ng pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Kung may kilala kayong caregiver, nurse o nanay na nangangailangan ng practical tips at support, ipaalam nyo sa kanila ang video na ito. Sa description, may link para sumali sa aming caregiver group at mga resources na nabanggit. Manalangin tayo para sa lakas, pero higit sa lahat, kumilos tayo ng may sistema, may komunidad at may tamang mga hakbang. Sandali, huminga muna. Baka mahuli tayo ng Chief Doctor, pero hindi natin papabayaan ang ating sarili at ang mga mahal natin.